Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong dumaan sa wall ko, post ni Mr. Lucier. Ayan o, may estatwa. Sabi niya, John Vic Remulla, main character of the Philippines, pinatayuan ng statue. Wow! Galing, no? Yan ang signature post niya eh. Dalawang rally na eh. Kagano siya? September 21 at November 30. Hindi nyo ako kaya. Dami kong alalay dito. People who reacted. Tingnan natin ha. 74,000 people who reacted, 72,000 ang tumatawa, 387 ang galit, 1,400 lang ang nag-like sa kanyang itsura. So, anong ibig sabihin? Mga 98% tinatawanan lang si Mr. Secretary John Vic Remulla. Okay. Basa tayo sa mga comments. The signature pose of Mr. Remulla. Yes, signature nga. Anong tawag niyo nakaganyan? May tawag si Attorney Guanzon eh. Kalimutan ko na eh. What does it mean kung nakaganyan ka? Parang symbol of confidence. Strength, stability. Parang warning. Bantay kayo kung Bisaya. Bantay mo diya. Daghan ko'y alalay diryo. Napapalibutan siya ng mga pulis. Tapos, grabing batikos na natanggap niya sa mga rallyista. Mga kanta nila, John Vic magnanakaw. Ano pa yung, Hoy, Remulla, hindi mo pag-aari ng Pilipinas. Alis ka dyan. Tapos naawa ko sa mga kapulisan natin. Kasi ang mga pulis, sumusunod lang sa utos. Yung sinigawan nilang mga pulis na, PNP, protector ng mga magnanakaw, something like that. O, PNP, protector ng makurakot. Ako, I do not agree with that. Kasi, karamihan mga pulis, yung rank and file, mga matitino yan. Alam nila kung anong nangyari. Kaya lang, no choice sila. Kung utusan sila, susunod lang sa utos. Kaya lang, deep in their hearts, alam ko, parehas lang natin sila. Kung makapagsalita, the only time na nagsalita ang ating mga men and women in uniform, nagsalita ba sa political situation is nung election, May 12. Yun. Nagsalita through the ballot. Anong resulta sa eleksyon? Kaya nataranta ang administrasyong ito eh. Kaya after election, noong May 12, nag-revamp sila ng cabinet kunuhay. The people are not satisfied with the performance of this government, sabi ng Pangulo. Kasi mismo ang mga men and women in uniform, ang binutuhan nila, kandidato ng kabila. Ayong campaign line ng Pangulo is, kung gusto nyong balikan ang horrifying times, madilim na kahapon, magulo, iboto nyo ang kandidato sa kabila. Kung gusto nyo ng marangyang kinabukasan, maliwanag na kinabukasan, iboto nyo ang alyansa. Anong binoto ng mga men and women in uniform? 0 ang alyansa. Walang nakapasok sa Magic 12. Karamihan, Duterte at yung mga independent na mga retired. Anong ibig sabihin nun? Yun. Hindi satisfied
ang mga men and women in uniform natin sa ginagawa ng gobyerno. Kaya wag po natin silang i-generalize na ang PNP protector ng mga kurakot. I don't agree with it. Depende kasi sa leadership yan eh. Kung ano ang gusto ng leaders nila, susunod lang yan. Kasi may tinatawag kaming chain of command. So, balik tayo kay John P. Cremulya. Matapang ka lang dahil maraming nakapaligid ng bodyguard mo. Sabi ng mga galit na galit. Ay, nako. So, malala ko tuloy yung pahayag ni Secretary Remulla tungkol kay Saldico. Humihingi siya ng tulong sa mga OFWs. Tulungan nyo kami, picturean nyo si Saldico at i-post ka agad para malaman natin nasaan siya. Nahirapan na sila ngayon kung nasaan si Saldico. Ang payag lang ng secretary. Sabi niya kasi, kaya naming aristuhin yan, wala kaming sasantuhin, kaya namin. Oh, anong kaya? Wala. Hindi na nila mahagilap si Mr. Saldico. Sabi lang ng secretary na baka meron siyang Portuguese passport. Meron siyang Portuguese golden visa. Kasi sa Portugal pala, mag-invest ka lang ng €500,000. Meron ka ng special privileges, passport ba o visa, something like that. Most likely, meron nun. Kasi nga, super yaman si Saldico. Nag-anticipate siya kung anong mangyari. Meron akong pupuntahan. Yun na eh. So, nahirapan na silang hanapin si Saldico. Paano tayo magkakaroon ng hustisya? Well, although maganda yung ginawa ni Saldico, yung pagbubunyag o pagsisiwalat, it does not mean na wala siyang kasalanan. Di ba? Kailangan pa rin niyang magdusa. Kailangan niyang makulong. Kailangan mas maganda bago siya makulong o sabihin niya na lahat. Sinasabi ng Pangulo, huwag kayong maniwala sa kasinungalingan. Between him or si Sandro Marcos, huwag magpabudol kay Saldico. Ako, nabudol ako sa Marcos. Dito kay Saldico, naniniwala ko karamihan sa kanyang mga sinasabi. So, again, balik tayo. Superhero ng Philippine politics. Yan na yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig na Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ang natagaan na mo yero. Salamat kayo, salamat ka sa nabang kwan. Tapang sa O karon mo na ni ang balay ni kuya nga dugay na daw ni nga yang atop, so dagko nagid kaayo ang bulsot, so mo na ni ang yang balay sinatagaan na mo og yero, so daghan gid kaayo nga buslot. Dako, salamat kayo sa kwan. O karon kuya, pila na ni katuig ang imong balay nga ingani na ang itsura? Pulo na katuig. Napulo na katuig. So buslot na gyud, daghan na gyud og buslot. Buslot na, pulo na katuig ni. Tagaan niyo sin, tungod sa among kapobre yon. Dakong salamat kayo. So dinwi. Salamat sa pagtabang sa sin nga nag-antos mi sa kalisod. Salamat lang kayo karon kay tagaan mi og sin. Inabang sa napulo na katuig pagpuyo namo. Antos mi sa ukalanan. Luoy na kayo among pamilya. Pila day kabuk imong anak ya? Pito. Pito ang imong anak. Unom. So Tulo ka laki, duha ka babae. so tanan sila ga eskwela ya. Ang kwanra kanarang duha.
Ga-eskwela. Ang Unsa na pod nga grade ya? grade 8, grade 4, grade 2. Ang isa kay namin yun naman ang isa. Sige, salamat kayo Salamat ya. kayo, salamat kayo. Kalisod kayo.